ito pa guys, oh. May gate pa. As in, bahay na talaga ito, oh. Pinaghaharian na. May kaharian na dyan. Apat sila. May another bahay na naman dyan. Ngayon, May pantal-pantal. baka naman nakagat sila ng langgam. Antik. Hindi naman nahantik yan eh. Yung time na yun, daming hantik. Pag halos karamihan doon ng mga pabahay na ito ay inilaan doon sa mga teacher. Welcome back to my page, mga master. Ngayon, dito tayo sa mga bahay na parang nasayang at hindi na mapapakinabangan, hindi na binalikan ng ibang may-ari at ang iba, hindi nagkaroon kahit kailan ng mga nagmamay-ari. So ngayon, iimbestigahan natin, tatanong-tanong natin kung bakit ano. Kasi ang tagal na to, na-vlog na namin to dati. Kaya hindi muna tayo titingin doon sa kababalaghan, titingnan natin usisain kung bakit ba naging abandon ang mga pabahay dito, mga master. Ito, mga master, makikita mo, may nakalagay na property, yun, SRB property. So, village kasi ito, San Rafael Village. Pero ngayon, parang nilagyan na nila nito, parang yung iba matitirhan na daw. Ang sabi. Tulad nito, pasukin natin yung isang akin na. So, kailangan nating pumasok dito, guys, para makita natin na nahirapan yung cameraman. Salamat Alam po. mo yung GSIs yan. Kaya lang talagang dito nila alam kung kailan nila i-develop. Tapos dito mga master, meron din dito sa mga part na ito, parting ito, mahirap na kasing pumasok dyan, may mga ahas na siguro. Wala nang bubong, tinubuan na ng mga halaman. Halaman lang namin mga master, pag-aari pala ito ng GSIS. Ano ba meaning ng GSIS? Lagay ko na po sa screen, Google ko. Ito wala nang mga bubong, wala nang pintuan. Bahay pa rin siya still, bahay pa rin na nasayang mga. Meron naman ditong ibang part na ginagawa na. Wala kang kapitbahay dito tayo, no? Malalayo yung mga kapitbahay mo na. Ayun pa guys, oh. Anong taon po ba yun sa tingin nyo, sir, na simulan to? Siguro natapos na 98. 99 kami natira rito. 99 kami natira rito. Sorry mga master. Pero anyway, kung bago ka lang dito sa page, follow mo na kasi meron na tayo ngayon as of now 1.170,000. Salamat sa mga ano yun? Sa mga porta. Dito pa lang makikita mo mga master. Tingnan nyo. Walang bintana pagpasok mo pero may disenyo rito na bato. Tapos pagpasok natin dito sa pabahay na ito. Tapos Buo lahat yan. okay. Tama po na kay Lito Lapid po ito, Lapid's Bill ang tawag daw. Sa pinsan, Rustico Lapid. Pinsan ni Lito Lapid. So, katulad nito sir, iba-iba pala, depende. Bawa, katulad nito, may may-ari ng mga yan. Dito yung pinakasala. So, makikita mo yung bubong, wala ng kisame. At dito mga master, may kwarto, tingnan mo dito. Medyo kasya na to sa dalawang magjowang pwedeng mag-ano. Charot lang. Okay. Dito, may bintana na may bakal. Actually malaki pala. Mo dito, oh. Yung mga master, oh. Akala baka sabihin nila puro exposure yung mukha ko. Ako na bahalang tatapat dito. Baka sabihin na ng iba dyan. Charot. Kasi mayroong isang ibang nagbablog kasi yung nakaganyan lagi yung mukha do. So guys, nakakita niyo. Ipakita mo yung lugar, di ba? Sayang no, dito naka-ready lang yung lababo. So makikita niyo nabubulok lang yung mga sahig, yung masanay kayo sa akin. Guys, gusto ko lang happy lang. Sayang. Meron pang ibang mga parte. So ito yung isang sample, hindi na natin lalahatin. Marami pa yun hanggang dun mga master eh. May naka-ready rin ditong ng kuryente mga master, tingnan nyo. Yung ibang mga parte ng bahay, nandito na sa ilalim lang, nakahulog lang dyan. Ang nito, parang kapartner nito yung Stambubong. Opo, tsaka yung sa Pampanga. Lapid's Bill. Yung Lapid's Sa Bill. Stambubong. Meron Lapid din to. Rustico Lapid ang. Pero may mga abandon din po dun sa Tambubong, sa Lapid's Bill, wala. Wala. Hanggang ngayon po, wala na pong plano dito. Pero may mga may-ari na po yung mga ibang bahay dyan. Oo. Yun yung. Sa daming Pilipinong nangungupahan, walang sariling bahay, pero anong plano kaya ng gobyerno sa mga pabahay dito? Hindi na ito napapakinabangan eh. Sa pagkakaalam ko mga master, as in walang mga nagmamay-ari ng
karamihan ng mga bahay dito. Tingnan nyo, tinubuan na to ng punso. Ito pa guys, oh. May gate pa. As in, bahay na talaga ito, oh. May tabi po. Yan, may mga punso na guys, oh. Naniniwala ka ba sa mga punso? Ayun, oh, napakalungkot ng itsura. Ang creepy. Buo na ng mga malalaking mga balete. Ano kayang plano ng gobyerno dyan? So yun guys, nalaman ko lang din sa nakausap nating 27 years nang nakatira dito, si tatay. Dito sa phase 3, dito lang naman phase 3, walang gano'n. Oo. Phase 1 and 2. Buong phase 3. Oo. Halos puno yun. Pero sir, about naman sa kababalaghan, meron naman kayong naririnig dito na experience? Wala naman. Ako sa Katagalan ko wala. Wala naman po. Medyo paramdam lang. Pero wala akong nakikita. Kasi may balete kasi ang laki-laki ng balete. Minsan pag dumaka dyan ng gabi, Opo. nasanay na kasi ito. May babagsak sa'yo na wala namang hangin. Oo, pero nasanay na ako. Saan kayo nakatira sir dito? Ito yung bahay niyo. Yan. Sino pong kasama niyo dyan? Ang kapatid ko isa. Kapatid niyo po. Tapos nabili niyo po sa pag-ibig. Paano pong prosesong ginawa? Nabili niyo sa pag-ibig, ganon? Hindi ko alam eh. Nag-apply sila, gano'n. Nag-apply and then natapos na po nilang bayaran. Oo. Karamihan dito teacher. Teacher. Oo, teacher. Oo, sige. Maraming salamat po tayo. Kasi nag-aano din kami ng informations para baka kasi mapansin to ng government na maayos or kasi mapakinabangan kasi sayang. Di ba gobyerno yan? Opo, sayang po kasi eh. Sige po, salamat po. Ayon naman sa dati nating nakausap dito, ang ilan daw sa mga bahay dito ay meron na raw mga sariling titulo. Kumbaga parang nabili na. At yung isa nating nakausap ay ang sabi, ito raw ay hindi abandonado. Pero base sa aking karanasan dito, at ayon sa mga makikita naman na mistulang abandonado na ang karamihang mga bahay. Kung ano man yung mga personal na naranasan, kung kababalaghan man to o hindi, ay wala namang masamang magpahayag ng mga personal na karanasan. At para sa akin, hindi dapat ito katakutan. Kasi mapapansin nyo dyan sa drone, okay naman tong lugar eh. Kaya lang, medyo nasa gitnang kasi siya. Gitnang-gitna masyadong bukid. Pero kahit papaano naman, marami na rin nakatira pa dito. Tulad nito, yan, may mga bahay na din dyan. Pero itong mga nandito, yan, mga nakatenga yan, mga master. Yan. So dito guys, may ginagawang napakalaking gym or basketball court. Hindi ko alam kung sako pa ito. Parang sako pa rin ito ng loob ng Yan. Yun yung mga bahay pa rin. Nandyan pa. 2 years na namin ito napuntahan. Yung unang punta ko dito dati pa, mga 3 taon mahigit na. Hanggang ngayon nandito pa rin sila. Ang medyo nagbago lang, medyo luminis na. So pagpapasok ka dito, ngayon may kabilang bahay pa yan sa likod. Diba kunyari, papasok tayong pa ganyan. May another bahay na naman dyan. Yan o. Diba? Kumbaga parang isang pares ang makakapanood po nitong ng gobyerno natin. Sana po ang pakay ko naman ay pakita lang to. Kami naman mga vlogger pakita lang to para mapansin. Wala kaming alam talaga sa totoong dahilan kung bakit nagkaganito. Yung iba naman yan, dito sa unahan na to, yan. Pinaayos nila, pinarenovate. Maganda maimbestigahan sana to kasi ako adventure lang naman akong ko talaga pero yan hilera may tao sa likod mo so, pero still nakatenga pa rin. Ito naman yung mga parte na may hinawanan na pero still ito yan yung hilerang yan hanggang dun mga master yan dire-diretso yan. Ito namang isang to parang may tumira na rin ng lindol siguro ito. Ayan may gamit so possible may tumira dito. May tumira pero walang nagpatira ha. Sorry guys. May tumira pero walang nagpatira kasi yung iba ginagamit yung abandonadong bahay. Ginagawang bembang.
Master Galan, di mo na tinanggal yung bembang sa vlog mo. Doon ako happy eh. Ikaw ba? Hindi ka ba naging happy doon? Ayan, tingnan niyo. Happy sa pagbibiro lang, guys. Siyempre, chill lang tayo. Hindi natin alam kung ano talagang nangyari sa pondo ng bayan. Kung bakit natenga itong mga to, wala tayong alam. Kaya dapat magtanong tayo sa ibang part. So, possible, pinamahayan na ng ibang ahas. Yan, ganun din. Kung iisa-isahin natin guys, pare-parehas lang din halos ang itsura. Pero ito naman, nasa bandang kaliwa yung kwarto niya. Meron ding CR, kompleto din. Ay, hanggang dun oh. So, ang laki. Tingnan mo baka may ahas ha. Oh, guys, so, nangyari oh. May balon. Ano ba yan? Balon ba yan? Dito mga master, hindi na kami masyadong pupunta kasi delikado may mga ahas dyan. Pinondahan ito ng taong bayan mga master, tapos hindi lang mapapakinabang. Ano masasabi mo, Daniel? Sa mga pinuntahan natin ngayon? Sayang? Malaki yung panghihinayang, siyempre. Oo, malaki panghihinayang. Pinagaharian na. May kaharian na dyan. Hindi mo nang pumalik dyan, 4 sila. Sinasanga-sanga na, di ba, nung ano, Yung nagtaga, ilan silang tao? 4, pantal-pantal. Baka naman nakagat sila ng langgam. Hantik. Hindi naman nahantik yan eh. Yung time na yun, daming hantik. Okay. Nag-orasyon naman sila. Nag-oorasyon bago ka dapat mamutol. 5,000 ang usapan nun eh. Oo. Kaya yung homeowner, Ngayon. binigyan na rin ng 1,000 parang konsiderasyon. Ano yung importante. Oh. At mula nung wala na, hindi na naputol. Natakot silang putulin. Tumubo pang isa rin. Iba din kasi yung pakiramdam na dito. Tingnan dito ka. Dito sa Manila. 27 years ka na. Yung iba maayos pa eh. Pero yung iba po, hindi na tinuloy, parang ganun, kaya inabandon na. Nag-back out. Nagba-back out. Kasi di ba sa Maynila, kukuha ka nga naman ng bahay dito. Mag-uuwi ka ba nun? Oo. Di ba hindi pa gano'ng pamasahe mo? Ngayon. Ang ano. Maraming abandonado rito. Pero sa tingin mo, kinurakot ito hindi? Kasi GSIS, di ba? Oo, kasi ang alam ko guys, pagka sa GSIS may pondo talaga. Paraan ako dito sa kabilang bahay. Oh. Ito parang gagawin siyang coffee shop. So dito mga master, mapapansin ninyo, may mga naman ng ilaw, kontador. Ito yung part naman napakarami pa. Yan. Hanggang dun yan sa dulo, yung mga bahay na yan, hanggang dun. I just want to shout out, syempre, ang ating kaibigan na si Nico Adventure. Siya yung nagpa-discover po sa akin ito. Ang reason din daw ng pagkaka-abandon nito, dahil ito rin yung halos karamihan doon ng mga pabahay na ito ay inilaan daw sa mga teacher. Ngayon, yung mga teacher, syempre, napakalayo ng kanilang pinagtuturoan sa Manila pa, hassle na. So kaya yung iba pala hindi na itinuloy at kaya ngayon nananatiling abandonado at hindi pa na-turn over sa mga bagong gustong kumuha. Ito, marami rin siya. Pero hindi naman tulad yan, paano yung maintenance ng bahay, pinapaayos nyo pa yan, wala naman tumutulo, okay naman yung pagkakagawa. Meron na, okay. Salut Mga pinaayos na dyan. Sa tagal mo, siyempre magkaka-depression. ito, wala pa nakatira dito. Diba? Sige tayo, salamat po tayo. Titignan lang. Niya, matitibay. Kaya nga yung nung araw pa so mga master yung yero doon ng kila tatay, pinipinturahan lang daw. Kumbaga matitibay yung mga yero dati. Nakasanda yun sa bangko. IBA ang may-ari yun. Opo. Yan, may nakabili na rin yan. Tagal na pala nito mga master, 90s pa pala itinayo. As in, Hindi, kasi yan, wala yan mga GSIS na yan. so kahit dito sa kabilang side guys, eto pag dinire-diretso mo yan, lahat po yan mga abandonado na yung mga yan. Oh. Tapos hindi maayos yung pagkakakalsada rin. So ito, hindi ko lang alam kung naipalabas na to sa GMA, pero sana po sa GMA shout out. Hindi dapat ito katakutan o gawing haunted ang buong lugar na ito. At sana ay tao na nga talaga ang tumira dito at hindi ang sinasabi nilang multo.